Mapagpalang umaga po mga kapatid. Kumusta po kayo? Ayan. Ako po ay medyo hindi okay ang pakiramdam ngayon. Sana pa isama niyo ako sa panalangin. Pero sa biyaya po ng Panginoon, makakatayo at hopefully and prayerfully ay maipaliwanag at maituro ng maayos yung mensahe na gusto niyang matutunan natin ngayong umaga. Tayo po ay nagpapatuloy sa ating series tungkol sa The Way of Christ. And if we can still remember the previous weeks, pinag-aralan po natin at natutunan natin na ang daan ni Kristo, una, ay daan po, or ang ag-iisang daan patungo sa ating Ama. Pangalawa, ang daan ni Kristo ay daan ng buhay. At yung isa ay daan ng katotohanan. So yun po yung unang mga natutunan natin. At yun ay nagpapaalala lamang sa atin na ang daan ni Kristo lamang ang maaaring maghatid sa atin pabalik sa ating Ama, sa Diyos. At ang makapagbibigay sa atin ng tunay na buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus din lamang. Ang ganda po ng mga puntos natin doon last week. At syempre, natutunan din natin na walang ibang katotohanan dahil iisa lamang ang katotohanan at ang mapagkakatiwalaang katotohanan ay ang persona ng ating Panginoong Hesus. At ngayong linggo po, ngayong araw, pag-aaralan naman natin ang ating ikaapat na way of Christ, which is the way of love. Sabihin nga po natin, way of love. Yan. Kaya pakitanong naman yung katabi mo, in love ka ba? Ayan, at sana yes ang sagot, kasi sa ating mga Kristiyano, dapat araw-araw tayong in love. Kung tunay po tayong lumalakad sa daan ni Kristo, dapat nating maunawaan na ang daang ito ay daan ng pag-ibig. We have to understand and be convinced that this Christian walk, this life na tinatahak natin ay daan ng pag-ibig. Hindi po maaaring sinasabi nating lumalakad tayo sa daan ni Kristo, pero hindi naman tayo namumuhay sa pag-ibig. It's just contrasting. Hindi natin mauunawaan at pag hindi natin naunawaan, hindi rin naman natin maisap sa pamuhay. Kaya we have to understand first and foremost na ang daan na ito ay daan ng pag-ibig. Ang sabi po sa unang Juan 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ulitin ko po, ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Ang likas po na katangian ng Diyos ay pag-ibig. God is love. Alam na po natin yan. Kaya ang kanyang mga paraan ay puno ng pag-ibig. At ang kanyang daan ay palaging daan ng pag-ibig. Hindi po kailanman kikilos ang Diyos laban sa kanyang sariling likas na katangian. At sa buong buhay po natin, hindi niya ipapakita ang kanyang kalooban sa paraan na hindi pag-ibig. So everything na pinapahintulot ng Diyos, everything na itinuturo ng Diyos, it's because of His love. Because He is love. Lahat ng ginagawa niya ay galing sa ganap na pag-ibig. At ipinakita po sa atin ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Ang buong buhay ni Hesus sa mundo ay pagpapadama ng wagas na pag-ibig ng Diyos. So as our introduction, I hope by this time we are all convinced that God is love, the God we are worshiping and serving is love, and everything about Him is love. Kaya naman, ang daan na ating nilalakbayan ngayon ay siguradong daan din ng pag-ibig. Kaya kung yung daan na tinatahak mo as a Christian ay parang feeling mo walang pag-ibig, you have to check yourself and suyasatin ang ating puso, ang ating kalooban at ang ating buhay dahil baka ibang daan na pala yung ating dinadaanan. Dahil kung ang Diyos natin ay pag-ibig, walang duda na ang landas din na tinatahak natin bilang mga mananampalataya ay dapat napupuno din ng pag-ibig. Ngayong umaga po pag-aaralan natin ang katanungan na paano naging daan ng pag-ibig ang daan ni Jesus. Paano naging daan ng pag-ibig ang daan ni Jesus? At meron po tayong 3 punto. Yung una ay magtuturo sa atin na ito ay isang pambihira at dakilang halimbawa na iniwan at ipinakita ng ating Panginoon. Yung pangalawa, ito ay ibinigay niya rin bilang dakilang utos. At yung pangatlo, ito ay dakilang marka o palatandaan ng isang tunay na mananampalataya. And with those 3 points, we can therefore say na ang daan ni Jesus ay daan nga ng pag-ibig. Simulan po natin sa unang punto.
Number 1, ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. Ipinakita ni Jesus ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. Sabi po sa Roma 5:8, ngunit pinatunayan ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin noong tayo'y makasalanan pa. Sa NIV po ang sabi, but God demonstrates His own love for us in this: while we were still sinners, Christ died for us. So from the verse we read, paano daw po ipinahayag ng Diyos ang kanyang dakilang pag-ibig sa atin? Sabi sa talata ay, while we were still sinners. Ibig sabihin, hindi po inintay ng ating Panginoon na maging karapat-dapat tayo bago niya tayo minahal. Dahil kung ginawa po yun ng Panginoon, darating kaya yung panahon na tayo ay magiging kamahal-mahal? Of course not. Hindi niya po hinintay na magbago muna tayo, na maging matuwid muna tayo o maging malapit muna tayo sa Kanya. Sa halip, noong tayo ay malayo, noong tayo ay nagre-rebelde, noong mas binipili natin ang kasalanan kaysa sa Kanya, doon niya ipinakita ang Kanyang pag-ibig. Di ba? This is a great example of love that we can never learn sa sanlibutan. Si Jesus lamang ang gumawa nito sa atin na inibig niya tayo nung tayo ay hindi pa kamahal-mahal. And I hope this truth still excites us. Sana kinikilig pa rin po tayo sa katotohanan ito. Minsan po kasi, di ba, with too much familiarity every day na i-encounter natin, mahal tayo ng Diyos, nung tayo makasalanan pa, parang sobrang familiar na niya to the point na wala ng kilig factor. Pero I hope this truth remains exciting. Na Lord, I am not deserving of your love even a bit, pero you still chose to love me kahit ako ay hindi karapat-dapat. Siya ang unang lumapit sa atin. Ang Diyos ang unang gumawa ng hakbang. At ang sabi sa talata, pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig sa atin nang mamatay si Kristo para sa atin. It's so easy and so convenient to say na mahal tayo ng Panginoon, pero alam po natin na ang pag-ibig ay hindi lamang sa salita, kundi ito ay mas napapatunayan sa pamamagitan ng gawa. And that is exactly what God did for us. Ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang anak para ipadama ang kanyang pag-ibig sa iyo at sa akin. Hindi po kayang ipaliwanag at sukatin kung gaano kalaking pag-ibig ito. Sinubukan niyo na po ba? Sino dito yung sumubok ng sukatin ng pag-ibig ng Diyos? At kahit anong pilit natin gawin na hindi natin maarok kung gaano kataas, kung gaano kalawak, gaano kalalim ang pag-ibig na ito. Kaya nga katulad po ng awit na nagsasabing, niyakap mo ako sa aking karumihan. Inibig mo ako ng di kayang tumbasan. Di ba? Grabe ang pag-ibig ng ating Panginoon. Tinanggap tayo ng Diyos kahit puno tayo ng kasalanan. Minahal niya tayo sa kabila ng ating karumihan. At ang pag-ibig na iyon ay hindi kayang tumbasan. Walang sino mang tao o anumang bagay ang makapapantay sa pag-ibig ni Jesus. Walang sino mang tao o anumang bagay ang makakapantay sa pag-ibig ni Jesus. Si Jesus po ang pinaka-perpekto at dakilang halimbawa at kapahayagan ng pag-ibig ng Diyos. Namatay si Kristo sa krus para ipadama sa atin ang wagas na pag-ibig na iyon. Kaya nga sabi po, walang pag-ibig na hihigit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Sabi po yan sa Juan 15:13. Walang pag-ibig na hihigit pa kaysa rito. Ibig sabihin, kung merong highest form of love, agape love, this is it. Kung may pinakamataas na uri ng pag-ibig na pwede tayong maramdaman at maranasan, iyon ay ang pag-ibig ni Jesus. Iyon ang ginawa ni Jesus. Inialay niya ang kanyang buhay para sa atin. Kumbaga, He set the bar high. He set the standard, the highest standard. And it's as if God is telling us, ito ang pinakadakilang pag-ibig at kahit hindi ka karapat-dapat, ipapakita ko sa iyo, ipaparanas ko sa iyo, ipapadama ko sa iyo. Hindi ba this is just so overwhelming na, Lord, who am I? Sino ako, Panginoon, para tumanggap ng ganitong klase ng pag-ibig, ng ganito kataas na pag-ibig? Ang kanyang daan po ay daan ng pag-ibig na dapat nating daanan. Sabi po sa unang Juan 4:16, nalalaman nating tayo'y iniibig ng Diyos at lubos tayong nananalig sa katotohanan ito. Because we saw it, because we experienced it, hindi natin maaaring pagdudahan ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Amen po ba?
If you are someone who really experienced the love of God, hindi mo na pagdududahan ang pag-ibig na yun. Walang sino man na totoong nakaranas ng pag-ibig na ito ang hindi makukumbinsi that this is the ultimate in the highest form of love. Ganoon po kagrabe ang pag-ibig ni Kristo. Ganoon katindi yung kanyang pagmamahal sa akin at sa iyo. So, if we truly experience it, walang dahilan para pagdudahan natin yon. I know we are convinced. At mapapaawit na lang tayo ng favorite song ng mga taga-Ranso na, grabe. Grabe, grabe ang pag-ibig mo. Grabe, grabe ang naranasan ko. Sabihin nga po natin, grabe. Because if there's a word na pwede natin gamitin to describe the word of God, the love of God rather, it's the word grabe. Grabe. I know it's not enough. Hindi po sapat yung salitang iyon, pero it's the closest, I think. Imagine, nilikha po tayo ng Diyos ayon sa kanyang larawan. Pero nasira ito dahil sa ating kasalanan. At sa halip na pabayaan tayong maparusahan dahil sa ating mga kasalanan, gumawa ang Ama ng paraan. Ibinigay niya ang kanyang anak na si Jesus upang mamatay para sa atin. Dahil sa banal na pag-ibig na ito ng Diyos, isinugo niya yung kanyang kaisa-isang anak upang ang tao ay maligtas. At paulit-ulit itong pinatutunayan ng Diyos, hindi lang doon sa krus, kundi I know for sure every single day of our life, every gising is a blessing, and that is only the testament of God's love. Sabi po sa Juan 3:16, sapagkat gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Gayon na lamang. Ibig sabihin, napakalaki, napakalalim, at lubos-lubos ang pag-ibig ng Diyos. Hindi po kayang sukatin, hindi kayang pantayan, at hindi na natin mahanap sa ibang tao, ibang lugar. Kahit ang nag-iisang anak ay handang ialay, handang ibigay para sa atin. So we will go back to this question. Sino tayo para padamhan ng ganito kalaking pag-ibig? Have you ever asked that question to yourself? Sino ako, Panginoon, para pagpadamhan mo ng ganito kalaking pag-ibig? Ako ay makasalanan, ako ang unang sumuway at tumalikod sa iyo, hindi kita minamahal. Bagkus pa nga, mas pinipili kong sundin ang sarili kong kagustuhan. Pero sa kabila ng lahat, hindi lang sinabi ng Diyos na mahal kita, hindi lang siya nag-I love you. Pinatunayan niya. Pinatunayan niya ang kanyang pag-ibig doon sa krus. Dahil ang tunay na pag-ibig ay nakikita sa gawa, hindi lang naririnig o sinasalita. Ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay kahit walang kapalit, nagmamahal kahit hindi na ibabalik, nagsasakripisyo kahit masakit. At ganun po kadakila ang ipinadamang pag-ibig ni Jesus. Pinatunayan niya ito doon sa krus, 2,000 taon na ang nakalilipas. At hanggang ngayon, patuloy pa rin niyang ipinadarama ang kanyang pag-ibig sa atin. Di po ba nakaka-amaze na nasusustain tayo bilang mga Kristiyano, nakapagpapatuloy tayo dahil sa biyaya at pag-ibig ng Diyos na nararanasan natin araw-araw. Without His love, siguro hindi tayo tumagal o hindi tayo makapananatili. Pero dahil sa kanyang pag-ibig na palaging tumatanggap, nagpapatawad, yumayakap, nagbibigay ng pagkakataon, tayo ay nakapagpapatuloy. Sabi po sa awit 103:11, kung gaano kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kung gaano daw po kataas ang langit sa ibabaw ng lupa, ganoon kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa mga may takot sa Kanya. Kaya pakitanong nga po yung katabi, nararamdaman mo ba ang pag-ibig ni Jesus? Sige po, pwede mong pakitanong. Intayin po natin yung sagot. Nararamdaman mo ba ang pag-ibig ni Jesus? At kung sumagot po siya ng oo, pakisabi, congratulations. Ibig sabihin po niyan, mga kapatid, alam mo na ang magmahal. Hindi mo matututunan sa aklat o hindi mo mahahanap sa mundo ang ganitong klaseng pag-ibig dahil sa halimbawa lamang ng ating Panginoong Hesus natin ito makikita at matututunan. Diba? So if you really experience the love of God, congratulations. You are now able to love. Kaya mo nang magmahal. Di po ba? Salamat na tinuruan niya tayong magmahal.
Kaya tama po yung talata na nagsasabing, we love because He first loved us. We love because He first loved us. Imagine kung hindi natin natutunan yung pagmamahal na yon, kung hindi natin naranasan yung pagmamahal na yon, anong pagmamahal ang ibibigay natin? Kasi kung sa atin lang, sa atin pong makasalanang kalikasan bilang tao, madalas limitado po ang ating pag-ibig. Will you agree with me? Madali po tayong magmahal kapag tayo ay pinahahalagahan. Pero kapag tayo ay nasasaktan, nagbabago ang ating puso. Parang negotiable yung pag-ibig. Nahihirapan tayong magpatawad, nahihirapan tayong magmahal muli, at minsan ay pinipili nating ilayo ang ating sarili sa iba. Ngunit nakita po natin, ang daan ng pag-ibig ni Jesus ay naiiba. Kahit siya ay nasaktan, nagpatuloy siyang magmahal. Kahit tinanggihan, nagpatuloy siyang magbigay. Kahit tayo ay hindi karapat-dapat, ibinigay pa rin niya ang kanyang sarili. Alam niyo po, kung tunay nating nauunawaan ang pag-ibig na ito, hindi ito mananatiling nauunawaan lamang. Hindi ito mananatili sa isipan lamang. Kusa po itong lilikha ng pagbabago sa ating buhay. Kaya ang hamon po sa atin ngayon, kung tinanggap mo ang pag-ibig na walang kondisyon mula kay Kristo, paano ka lumalakad sa daan ni Kristo? Kung tinanggap mo ang pag-ibig na walang kondisyon mula kay Kristo, paano ka lumalakad sa daan ni Kristo? Handa ka bang magmahal, kapatid, kahit mahirap? Handa ka bang magpatawad, kahit masakit? Handa ka bang magbigay kahit walang kapalit? Sapagkat ang tunay na sumusunod sa daan ni Kristo ay hindi lamang tumatanggap ng kanyang pag-ibig, kundi ipinapakita rin ito sa iba araw-araw. At dyan po papasok ang ating ikalawang punto. Okay, from halimbawa, una, ano nga po yung unang punto? Binigay niya ang pinakadakilang halimbawa ng pag-ibig. Tinuro niya sa atin, this is the highest standard, this is the love na hindi mo mahanap sa sanlibutan. And pagkatapos, pangalawang punto, ibinigay ni Jesus ang pinakadakilang utos na umibig. Binigay ni Jesus ang pinakadakilang utos na umibig. Punta po tayo sa Mateo 22, 37 to 39. Sumagot si Jesus, ibigin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso mo, buong kaluluwa mo, at buong pag-iisip mo. Ito ang pinakamahalagang utos. Ito naman ang pangalawa. Ibigin mo ang iyong kapwa, gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Sa Ingles, love the Lord your God. And then yung pangalawa, love your neighbor as yourself. Ipinakita niya po sa atin ang halimbawa para matuto tayong magmahal. Ngayon, inuutusan niya naman tayo na gawin ito. At nang tanungin po si Jesus kung ano ang pinakadakilang utos sa lahat ng kautusan, we all know na from the Old Testament, there are hundreds of laws na kailangang sundin. Pero, hindi siya nagbigay ng komplikadong sagot. Sa halip, pinagsama niya or ibinuod niya ang kautusan sa dalawang pangunahin at pinakamahalagang utos. Ano yung una? Iniibig ko ba ang Diyos ng una, buong puso? Pag sinabing buong puso, buong puso ay damdamin at mga ginugusto. Pangalawa, iniibig ko ba ang Diyos ng buong kaluluwa? When we say buong kaluluwa, ito ay tumutukoy naman sa ating buong pagkatao at kalooban. At pag sinabing buong pag-iisip, tumutukoy ito syempre sa ating isip, desisyon, at pananaw sa buhay. So yun po yung tatlo na sinabi ng Biblia. Sa madaling salita, ang daan po ng pag-ibig ni Jesus ay hindi lamang emosyon, ito ay kabuuang pagsusuko ng lahat sa atin upang mahalin siya ng buo, ng walang kahati. Pagkatapos po sabihin ni Jesus ang unang utos, ay agad din niyang sinabi ang ikalawa, ibigin mo ang iyong kapwa gaya ng pag-ibig mo sa iyong sarili. Bakit po? Dalawang utos. Hindi ba pwedeng ang Diyos lamang ang iibigin natin? Tingin niyo po, dahil ang tunay po na pagmamahal sa Diyos ay makikita sa paraan ng pagmamahal din natin sa iba. Hindi po pwedeng paghiwalayin yung dalawa, hindi pwedeng mahal natin ang Diyos, pero puno naman tayo ng galit, ng pride, ng inggit, at kawalan ng pagpapatawad sa ating kapwa. At yun po minsan yung namimiss ng maraming mga tao, kahit mga Kristiyano. They say and they think that they truly love the Lord while embracing unforgiveness, pride, pagkainggit.
Ang pag-ibig po sa Diyos at pag-ibig sa kapwa ay hindi pwedeng paghiwalayin. Again, ang pag-ibig po sa Diyos, pag-ibig sa kapwa ay hindi pwedeng paghiwalayin. Dahil ito ang daan na mismong dinaanan ng ating Panginoong Hesus nang siya ay bumaba dito sa lupa. Minahal niya ang Ama at minahal din niya ang mga tao kahit hindi naman karapat dapat mahalin. And imagine, again, remember, yun yung example, yun yung halimbawa na iniwan niya, and that is exactly what we should do. That is exactly how we should love. Love the Lord with all of us, with all that we are, and then love others as we love ourselves. Ito ay mahihahalin tulad daw po doon sa krus. Kung titingnan po natin ang krus, meron siyang dalawang kahoy. Ano po? Vertical, horizontal. Yun po ay nagdudugtong sa isa't isa para maging hugis krus. At yung vertical daw po ay parang sumisimbolo siya sa relasyon natin sa Diyos. From us to God. And then yung horizontal naman ay relasyon natin sa ating mga kapwa-tao, sa ating mga kapatid. At kapag nasira maalinman sa dalawa, hindi na po buo ang larawan ng krus. So if we are to confess and profess that we are Christians, we have to really love both the Lord with all that we are and one another as we love ourselves. Sabi po sa unang Juan 4:20, ang nagsasabing iniibig niya ang Diyos, ngunit napupuot naman sa kanyang kapatid ay sinungaling. So, ganun pala po aray. Pag sinabi nating, mahal kita Panginoon, pero hindi ko kayang patawarin yung nang-away sa akin. Mahal kita Panginoon, pero hindi ko po gustong pakisamahan itong kapatid na ito. Tayo ay tinatawag ng Biblia ng mga sinungaling. At totoo po na nangyayari ito sa atin, mga kapatid. Maraming nagsasabi na iniibig natin ang Diyos, ngunit mayroon naman tayong sirang ugnayan sa ating kapwa, sa ating mga kapatid. Kasi ang tunay po na pag-ibig ay yung handang magsakripisyo at handang unahin ang kapakanan ng iba kaysa sa ating sarili. I know it's not easy, pero yun po ang sabi ng salita ng ating Panginoon. Ito ang daan na itinuro ni Jesus at ito ang daan na ating nilalakaran. Hindi ito simpleng daan na basta minamahal mo lang ang Diyos ay okay na. Sa halip, makikita ang ating tunay na pag-ibig kapag pareho nating minamahal ang Diyos at ang ating kapwa. Kahit na anuman po ang iyong narating sa buhay, kahit gaano kataas ang iyong posisyon, handa pa rin nating mahalin ang isa't isa, anuman ang kanyang estado sa buhay, anuman ang kanyang kalagayan, anuman ang kanyang katangian at pagkatao. Dahil ito ang larawan ng pag-ibig na nais ni Kristo na makita sa bawat isa sa atin. Kaya heart check po tayo, heart check mga kapatid. Tayo ba ay umiibig sa Diyos? Kung oo, umiibig din ba tayo sa ating kapwa? Dahil kung hindi, medyo masakit pero ang sabi ng Biblia sinungaling daw po tayo pag ganun. Kaya nga pong noong namatay si Jesus doon sa krus, ipinanalangin niya ang mga taong nagpapako sa Kanya. Could you imagine that? Kahit siya ay pinahirapan, binugbog at sinugatan, nagpadama pa rin siya ng pag-ibig sa mga taong nakasakit sa Kanya. Ano ang sabi ng ating Panginoon? Patawarin niyo po sila dahil hindi nila alam ang kanilang ginagawa. At alam niyo po ba, sa Islam, si Muhammad, nung siya ay namatay, ang iniwan niyang salita ay curse o sumpa sa mga tao na gumagawa ng masama. Pero ang ating Panginoong Jesus, when He died, ang lumabas sa bibig niya ay patawarin mo po sila sapagkat hindi nila alam ang kanilang ginagawa. Pag-ibig, biyaya. And that makes the big difference between Jesus and all other religions. Iyon ang klase ng pag-ibig na gusto niyang lakaran natin. At kung tutuusin po, imposible nating magawa ito sa ating mga sariling lakas lamang. Natural sa atin bilang tao ang maging makasarili. Amen po ba? Natural sa atin ang gumanti kapag nasasaktan tayo. Pero kapag tunay nating naranasan ang pag-ibig ni Kristo, unti-unti tayong binabago ng pag-ibig na ito. Yun ang susi, mga kapatid. Ang tanong lang naranasan mo na ba yung pag-ibig ni Jesus? Kasi kung hindi pa, hindi talaga natin kayang sundin ang dakilang utos na ito. Pero kung naranasan natin, natutunan natin, nakita natin, I believe na kaya natin. Habang lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, mas natututo tayong magmahal tulad niya.
Again, habang lumalalim ang ating relasyon sa Diyos, habang lumalapit tayo sa Diyos, mas natututunan natin ang magmahal na kagaya ng pag-ibig ni Jesus. The closer we get to Him, the more loving we become. Pwede po ba nating sabihin yon? The closer we get to Him, the loving we become. So, the formula is so easy. Gusto mo bang maging loving person? Sino po dito ang gustong maging mapagmahal? Amen. So, ano po ang susi? Kailangan nating mas lumapit sa ating Panginoon. Dahil the more we get close to Him, the more loving we become. Kaya ang tunay na pag-ibig po ay hindi bunga ng sariling effort lamang. Ito ay bunga ng buhay na patuloy na nagsusuko ng sarili upang magpabago sa Diyos. Katulad po ng aircon. Sino po ang may aircon sa bahay? Masarap po ang aircon, lalo na ngayong tag-init, wag lang mag-brown out. Hindi makapagbibigay ng lamig ang aircon kung hindi siya nakasaksak sa kuryente. Lalamig lamang ito once na nakasaksak at binuhay mo, syempre. At ganoon rin po sa buhay natin bilang mga Kristiyano. Kapag tayo'y laging nakakonekta kay Kristo, natural na lalabas sa ating buhay ang iba't ibang katangian niya, lalo na ang pag-ibig. Hindi natin yun mapipigilan kahit tanggihan mo, kahit ayawan mo, magiging loving ka. Kahit sinasabi mong hindi ka loving, magiging loving ka. I know people na hindi convinced na they are loving, pero naranasan ko na they are loving people. Why? Dahil sila ay lumalapit sa Panginoon. Makikita po ito sa paraan ng ating pagsasalita, paraan ng ating pakikitungo, paraan ng ating pagpapatawad, at kahit sa paraan ng ating paglilingkod. Ang taong totoong umiibig sa Diyos ay hindi lamang nagbabago sa loob ng simbahan, nagbabago siya kahit sa iba't ibang bahagi ng buhay. Sa bahay man, sa paaralan man, sa trabaho, o kahit sa simpleng pakikitungo sa kapwa. Di po ba ang mundo ngayon, yung ating sanlibutan ay punong-puno ng mga taong sugatan? Lalo na po sa mga nangyayari sa ating bansa, marami ang iba't ibang kulay na pinagtatanggol at pinaniniwalaan. At dahil sa ating pinaniniwalaan, sad to say, pero nawawala po ang pag-ibig. Napupuno ng galit at pagkakabahabahagi. Kaya bilang mga Kristiyano, tayo po ang inatasan ng Diyos, inutusan ng Diyos na magpadama at magpakita ng pag-ibig ni Jesus sa mundong punong-puno ng galit at kapaitan. Kaya kailangan po nating magtanggapan, magunawaan, magmalasakitan, mahalin natin ang Diyos ng buong puso, kaluluwa at pag-iisip, at lalong higit mahalin natin ang ating kapwa katulad ng pag-ibig natin sa ating mga sarili. Iniwan ni Jesus ang pag-ibig hindi lamang bilang halimbawa para matutunan natin, iniwan niya rin ito bilang utos na dapat nating sundin. At ito ang daan ni Jesus, ito ay daan ng pag-ibig. Iniwan niya hindi lang bilang halimbawa na matututunan natin, iniwan niya rin ito bilang utos na dapat nating sundin. And here's a question para sa bawat isa po sa atin. Tingin niyo po, bakit naman ito iuutos ni Jesus kung tingin niya hindi natin ito kayang gawin? Bakit naman ito iuutos ni Jesus kung tingin niya hindi natin ito kayang gawin? Naniniwala po akong alam niya na kaya natin, kaya niya iniutos. Hindi siya yung uri ng Diyos na mag-uutos ng beyond our ability. Kaya let's dive deeper sa ating huling puntos. Paano po naging daan ng pag-ibig ang daan ni Jesus? Una, ipinakita niya ito bilang dakilang halimbawa. Pangalawa, iniwan niya ito bilang dakilang utos. At pangatlo, sinabi ni Jesus na ang pinakadakilang marka ng mananampalataya ay ang pag-ibig. Our identity is built in this truth na ang pinakadakilang marka ng isang tunay na alagad at mananampalataya ay ang pag-ibig. Sabi po sa Juan 13:35, sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat na kayo ay aking mga alagad kung kayo ay may pag-ibig sa isa't isa. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. Ang pinakadakilang marka po o katibayan na tayo ay mga alagad nga ni Jesus ay kung tayo daw ay nagmamahal. Pakitingnan nga yung katabi. Mukha ba yung nagmamahal? At sa sinabing ito ni Jesus, hindi niya po sinabi na makikilala tayo ng tao bilang kanyang mga alagad dahil sa ating relihiyon, dahil sa ating posisyon sa simbahan, dahil sa haba ng panahon ng ating pagiging Kristiyano, dahil sa mga verses na ina-share natin sa Facebook.
Hindi niya rin sinabi na makikilala tayo dahil sa galing nating magsalita o sa dami ng talatang kabisado natin o sa haba ng ating panalangin. Bagamat bahagi po lahat ng iyon ng pagiging Kristiyano, hindi naman po iyon ang pangunahing tanda ng isang tunay na tagasunod ni Kristo. Malinaw niyang sinabi, kung tayo ay may pag-ibig sa isa't isa, makikilala ng lahat ng mundo na tayo ay mga alagad niya. Ibig sabihin, ang pinakamalinaw po na ebidensya na tayo ay tunay na lumalakad at sumusunod kay Kristo ay kapag minamahal natin ang isa't isa. May talata po na nagsasabing, love keeps no record of wrongs. Sabi po yan sa unang Korinto 13:5, love keeps no record of wrongs. Ang pag-ibig daw po ay hindi nagtatara ng kasalanan. Kaya kapag nasaktan tayo o nakaramdam tayo ng sama ng loob sa isang kapatid, agad po natin itong buburahin sa ating puso at magpapatawad tayo sa isa't isa. May mga tao po kasi natara lamang ng tara hanggang sa sila yung maapektuhan, sila yung mabigatan, sila yung mapalayo sa Diyos. Kaya kapatid, kung nagtatara ka pa din hanggang ngayon, ito ay isang gentle reminder for you na it's not good for you. Ang kalooban ng Panginoon ay magmahal. At bahagi ng pagmamahal ay ang pagbubura ng bawat tara, gaano man silang katagal na naiukit sa ating puso. Dahil ang susi upang manatili ang ating pag-ibig sa isa't isa ay pagpapatawad, pagtatanggapan at pag-uunawaan. Sa ganitong paraan, makikita po ng mundong nagmamasid sa atin ang tanda o marka ng ating pagiging Kristiyano, ng ating pagiging alagad. Para daw po itong isang uniform, mga kapatid. Kapag nakakita tayo ng isang pulis, sundalo, nurse, bumbero, agad nating makikilala kung sino sila dahil sa kanilang suot. Di po ba kapag hindi naman natin kilala yung tao tapos di siya naka-uniform, di naman natin alam na pulis pala yun o bumbero. Pero kapag nakasuot siya ng uniforme, alam natin, identify natin. Ang uniform po ang nagsisilbing tanda ng kanilang pagkakakilanlan. At sa atin naman pong mga Kristiyano, ang uniform natin ay hindi damit o anumang panlabas na anyo, ito ay pag-ibig. Kaya pakitingnan nga po ulit yung katabi, suot ba niya yung uniform niya bilang alagad ngayong araw? Sana po, every day we wear it. Suot-suot natin palagi ang uniform natin bilang mga Kristiyano at yon ay ang pag-ibig. Ang pagmamahal po natin sa isa't isa bilang magkakapatid kay Kristo, ang palatandaan na tayo ay alagad nga niya. Kaya dapat, natural na lumalabas sa ating puso ang magmahal. Hindi ito namimili kung sino lamang ang mamahalin. Katulad po ni Jesus, kahit alam niya na pagtataksilan siya ni Judas, can you imagine? Hinugasan pa rin niya ang paa nito bilang tanda ng kanyang pag-ibig. Jesus being an all-knowing God, kilala niya si Judas from the very start na magkakanulo sa kanya. Pero hindi niya itinuring si Judas na kakaiba. Hindi niya ipinaramdam kay Judas na siya ay galit o kaya ay aloof or something like that. Kundi kung paano niya itinuring the rest of his disciples, exactly that's how he treated Judas or Jude. Ganun po ang pagmamahal ng ating Panginoong Jesus. And again, that's the example na kanyang iniwan. Yun ang pag-ibig na kanyang inutos at yun din yung pag-ibig na nais niyang gawin natin. Kaya makikita po natin na ang pag-ibig ay hindi namimili kung sino lamang ang ating mamahalin. Again, ang pag-ibig ay hindi namimili kung sino lamang ang ating mamahalin. Hindi ito nakabase sa kung anong klase ng tao, hindi nakabase sa performance ni kapatid, kung siya ba ay active, inactive, siya ba ay good, very good. Kung mapagkakatiwalaan ba natin siya o hindi, siya ba ay mabuti o masama. Dahil kahit alam ni Jesus ang laman ng puso ng bawat tao, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbago. Kahit alam ni Jesus ang puso ng bawat tao, ang kanyang pag-ibig ay hindi nagbago. Kung nagbago yon, hindi lang si Judas ang ma-disqualify sa love ni Jesus. Yung tao din na makikita natin pag humarap tayo sa salamin. Kaya ang tanong sa atin ngayon mga kapatid, paano ba tayo magmamahalan as a church? Paano ba natin ina-practice sa isa't isa ang pag-ibig para masabing tayo nga ay nagmamahalan? Kilala po ba natin ang bawat member natin dito sa church? O nagkaroon ba tayo ng pagkakataon na makasama sila, makamayan sila, makumusta sila?
Nakakatanggap ba ang bawat kapatid ng same treatment mula sa iyo? Nabibisita man lang ba natin ang mga kapatid na hindi natin madalas na nakakasama? Yan po ay ilan lamang sa mga dapat nating inagawa bilang isang iglesia. Dahil makikita lamang ang tanda ng ating pagiging Kristiyano kung patuloy po nating ginagawa ang mga bagay na ito ng magkakasama. Hindi po makikita ang marka ng ating pagiging Kristiyano kung tayo po ay nag-iisa. Kaya nga po tayo nilagay sa isang komunidad, sa isang church, kasi it's a way for us to display, to express who we are. Na tayo ay mga alagad ni Jesus na nagmamahalan. Pwede po ba natin gawin yun kung tayo ay nasa bahay lamang o nasa sarili lamang natin ng mga comfort zones? Ang sabi ni Jesus, makikilala ng mundo na tayo ay mga tagasunod niya kung tayo ay nagmamahalan sa isa't isa. And the best place para magmahalan ay sa loob mismo ng iglesia. Magagawa po nating ipadama ang ating pagmamahal kapag tayo ay nagsasama-sama. Sinasabi rin po sa unang Juan 4:11, unang Juan 4:11, mga minamahal, yamang gayon ang pag-ibig ng Diyos sa atin, nararapat din tayong magmahalan. Sabihin po natin sa katabi, nararapat tayong magmahalan. Ang buhay po natin ay gagamitin ng Diyos upang maunawaan ng mundo kung ano ang tunay na pag-ibig ni Kristo. Tayo ay nabubuhay kasama ng mga taong broken, hopeless at helpless. At sa pamamagitan ng perpektong pag-ibig ni Jesus na dumadaloy sa ating mga puso, mararamdaman nila ang pag-ibig na ibinigay sa atin ni Kristo. Isn't that amazing na tayo ay gagamitin ng Panginoon para maging daluyan ng kanyang pag-ibig patungo sa iba? At habang tayo ay lumalakad sa daan ni Kristo, ang pag-ibig ay patuloy na mag-uumapaw sa ating mga puso. Katulad ng sinabi ni Jesus sa Juan 13:1b, mahal ni Jesus ang kanyang mga tagasunod na nasa daigdig at sila'y minamahal niya hanggang wakas. This is our comfort. Mga kapatid, we can continue to love because the source of love never stops. Yung pinagmumulan ng ating pag-ibig ay hindi tumitigil na mahalin tayo, na ibuhos sa atin ang pagmamahal. Kaya kung tayo isang sisidlan, isang baso, na binubuhusan ng isang tubig na sumisimbolo sa pag-ibig, ang pag-ibig na yun ay patuloy din na mag-uumapaw sa atin at pupunta sa iba't ibang bahagi, iba't ibang lugar at iba't ibang tao. So that's the example, yun yung illustration na pwede nating laging isipin, paano pag ako'y napagod ng magmahal? Hindi yun darating. Siguro, makakaramdam ka lang minsan ng ganon, pero in reality, spiritually speaking, biblically speaking, hindi ganon. Dahil ang pag-ibig, ang pinagmumulan ng pag-ibig, ang source ay patuloy na nagbubuhos sa atin ng pagmamahal, kaya ang pagmamahal na natatanggap natin ay patuloy din na mag-uumapaw patungo sa iba. Amen po ba? Amen. Sabi po doon sa talata, by this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. You are able. You are able. It's not, hindi po ito yung parang you have to love so you can be counted as a disciple. No. Hindi po ganon. Instead, you became a disciple through the transforming power of the Holy Spirit so you can now love. Do you agree with me, mga kapatid? Na yung talata ay tila ba nagsasabi sa atin na okay, kailangan mong maging mapagmahal para ikaw ay maging mabilang ka bilang isang alagad. Hindi po ganon. Dahil alam natin na tayo ay naligtas, tayo ay naging alagad sa pamamagitan ng biyaya, we first receive the transforming power of the Holy Spirit so we can now love. It's not the other way around. And we are talking here about our identity, mga kapatid. Sino ba tayo? sa paningin ng ating Panginoon, paano tayo ina-identify ng Biblia? And I don't know about you, pero as I read the text, it's as if God is saying na, alagad ko na kayo, kaya kaya na ninyong magmahal. You are able to love. Kaya mo nang magmahal. So if you are someone na parang hindi ako mapagmahal na tao, no. You have to rebuke that and believe that you are a disciple, you have been transformed by the power of the Holy Spirit, so therefore, kaya mo nang magmahal. Kasi di po ba ang totoo? You cannot love unless you experience love. Kanina pa po natin sinasabi mula sa simula na yung mga nakaranas lamang ng pag-ibig ng Diyos ang kayang magbigay nito patungo sa iba.
Because you cannot give what you do not have. Yun po ang katotohanan. Hindi mo kayang ibigay yung isang bagay na wala ka. Kaya not unless ibigay sa iyo ng Diyos, ibuhos sa iyo ng Diyos, ipaunawa, iparana sa iyo ng Diyos, saka ka lamang makakapagmahal. Kaya nga po yung kasabihan na hurt people, alam po natin na totoo yun, di ba? Yung isang taong nasaktan, mananakit din ng iba. Because that's all that they have. Yun lamang yung tinanggap nila, yun din lamang yung kaya nilang ibigay. Pero why don't we make it different as a Christian? Instead of hurt people, we say, love people, love people. Yung mga taong nakaranas ng pagmamahal ay magmamahal din dahil yun na yung meron sila. Yun na yung tinanggap nila. And mga kapatid, again, the Bible identifies you as someone who can love. The Bible identifies you as someone who can love. At sabi po sa Romans 15:14, sabi ni Paul, and I myself also, my brethren, am assured of you. Ako si Pablo ay kumbinsidong that you are also full of love, replenished with all knowledge, so that you are able to admonish one another. Ang ganda po nung talata, ano? So as we look at each other, ang tingin dapat pala natin sa kapatid ay kumbinsido ako na itong kapatid na ito ay puno ng pag-ibig, sa ibang salin ay puno ng kabutihan, puno ng karunungan at may kakayanan na palakasin, patatagin ang isa't isa. So that's how the Bible identifies us. Yun na yung ating pagkakakilanlan sa lens ng Biblia. So we have to embrace it, we have to believe it, and we have to practice it, that we are loving people by the grace of God and by the transforming power of the Holy Spirit. Kaya as I end, there are 3 questions I want to ask. 3 tanong po na sasagutin nating lahat. And if your answer is yes, you can just simply say, Amen. First, naranasan mo ba ang pambihirang pagpapadama at halimbawa ni Jesus kung paano magmahal? Amen. Naranasan natin. Ibig sabihin, you know the standard. You know kung anong love itong pinag-uusapan natin. You know na hindi ito yung love na inasabi ng sanlibutan. This is a different kind of love. This is the highest form of love. Kaya after mong maranasan at makita ang pambihirang pagpapadama at halimbawa ni Jesus ng pag-ibig, number 2 question, nauunawaan mo rin ba na ito ay mahigpit na iniutos at ito ay tungkulin ng isang tunay na mananampalataya? Amen. Nauunawaan natin. So number 3 question, nananampalataya ka ba na dahil ikaw ay isang alagad, kaya mo nang magmahal? Amen. And if your answer is yes, then by all means, love. Kung ang sagot mo ay oo, magmamahal ka. Naisip niyo na rin po ba minsan o naramdaman na parang walang pagmamahal sa church or parang nakukulangan ka sa pag-ibig na nakikita mo sa church? Kasi ang mga tao po, naghahanap ng pagmamahal. Amen? And if we fail to show that love na pinag-uusapan natin, if we fail to extend this love to other people, this is not a true church of Christ. Ito ay isang gusali lamang na puno ng mga relihiyosong tao. If we fail to show, to extend, to express that love that we receive from Christ, this is not a true church of Christ. This is only establishment, isang gusali na puno ng mga relihiyosong tao. You can sing all you want. You can pray loudly. You can listen to sermon and memorize all the verses and key points. Pero kung wala tayong pag-ibig, sabi po ng Biblia, wala tayong kabuluhan. Isa ka lamang maingay na pompyang o batingaw na umaalingaw-ngaw. Dahil ang tunay na nagbibigay ng saysay at kabuluhan sa buhay na ito, ay kung paano natin nilalakaran ang daan ni Jesus. At kung sa daang ito ay nasumpungan natin ng tunay na pag-ibig, pag-ibig na hindi nagbabago at pag-ibig na sigurado at totoo, tinatawag niya tayo para ipakita sa mundo kung ano ang pag-ibig ni Jesus. Sabi po sa Juan 17:25-26, mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga binigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila at ako ay manatili rin sa kanila. Pwede po ba nating bigyang diin yung bahagi na nagsasabing, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. Ngunit kilala kita. This is the very word of Jesus. And I believe we can also echo this line
na, Lord, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, pero kilala po kita. Kaya kung nakikilala na natin ang Diyos, si Jesus at ang kanyang dakilang pag-ibig, mga kapatid, mayroon pang mga tao sa sanlibutan, mga taong napapahamak at naghahanap ng tunay na pag-ibig kung saan-saan. They are lost, helpless, and blinded by this world. They are looking for this love everywhere, but they kept on failing. Pero ikaw na alam mo kung saan ito matatagpuan, wala ka bang gagawin? And I am talking to you. Yes, you. Kung hindi mo dama ang pagmamahal sa loob ng church o parang kulang pa, baka hinihintay ng Diyos na simulan mo ang pagmamahal hanggang sa mahawa ang iba at sumagana ang pag-ibig sa iglesia. Baka sa iyo pala magsisimula, baka hanap ka ng hanap kung saan-saan nasa iyo pala. Nasa iyo pala yung beat. Hawak mo pala yung beat. And mga kapatid, I am so excited to see this community growing in love. I am so excited to one day see this church na punong-puno ng pag-ibig. So mga kapatid, sabayan niyo po ako na mangarap. Sabayan niyo ako na manalangin. Na gawin tayong iglesia na puno ng pag-ibig. At excited po akong makita na tayo ay nagpapatawaran gaano man kabigat ang atraso. Nagbibigayan ng may masayang puso. Nag-uunawaan sa kabila ng ingay at gulo. Nagpapasensyahan sa mga kahinaan. Nagkakamaya ng walang tinatangi, nagmamalasakit ng walang hinihintay na kapalit, nananalangin kahit masakit, at nagmamahalan kahit hindi madali. And the Bible identified us as people who are able to love. Sa lahat po ng nagparamdam sa akin ng pagmamahal sa iba't ibang anyo at paraan, salamat po that you became the tangible expression of God's love for me. And I wouldn't be standing here right now without your love. So maraming salamat po. Your love made a great impact in my life at alam ko na ganun din ang nagagawa ng pag-ibig na yon sa buhay ng iba. Kaya mga kapatid, as we close, ito po ang huling hamon sa ating lahat. Sabi sa Efeso 5 verse 2, mamuhay kayo sa pag-ibig tulad ni Kristo na nagmamahal sa atin at nag-alay ng kanyang sarili para sa atin.